Ah, Good afternoon po sa inyong lahat. Happy Easter! Batiin natin ang mga katabi natin, Happy Easter! At sa biyernes na ito mga kapatid, araw ng ating debosyon, bigyan natin ng papurit pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang mas malakas na palakpak, mainit na pagpalakpak ng papuri. Na talaga nga namang napakagandang tignan dito, napakalaki ng ating imahen ni Kristong muling nabuhay. Pero sana ho tayo ay mabuhay pa sa kabila ng tindi ng init na ito. Pakumbulusyon na po Yung pong ating pong panahon, talagang pangkumbulusyon na yung taas ng init ng panahon. Kaya maraming salamat, tayo ay nandito, hindi nagpapatinag, mas mainit ang debosyon kesa sa init ng panahon. Amen? Kaya mapalado tayo, sabihin natin sa isa't isa, God bless you. God bless you. Pero baka sabihin niyo, Father, baka pwede namang ako muna ang i-bless ni Lord. Kasi talagang kailangan ko na. O, di ba, pamilyar na pamilyar tayo sa ganyang linya. Pwede ba? Baka meron ka dyan, kailangan ko lang. Si Father naman, ang sinabi, God bless you sa katabi. Father, baka pwedeng kami muna. Mga kapatid, wag ho kayong mag-alala. Napakaganda ng ebanghelyo natin ngayon. At tuwing pong babasahin ko ang ebanghelyong ito, tuwing maririnig ko ang ebanghelyong ito, may isang hindi ako makakalimutang karanasan nung ako po ay nandito pa sa Quiapo. Minsan nagdala po kami ng pilgrim ho ng imahe ng Nazareno sa Talim, sa Rizal. Naikwento ko na ito maraming beses, pero pasensya na. Kasi talagang hindi ko makakalimutan yung karanasan na iyon. Tanghali ho ang misa namin noon, December magpapasko. Kaya ang aking mga sakristan, mga estudyante, meron ako mga kasamang sakristan ngayon mula sa aking parokya ngayon, sa Our Lady of the Assumption. Nagmisa ho ako doon, 12:00 ng tanghali. Mga estudyante ang umattend sa kayong sakristan, 6 lang sila. Total magpapasko, sabi ko doon sa sakristan, mamaya pagkatapos ng misa, puntahan niyo ako sa sakristi. Bibigyan ko kayo ng pamasko. Sige po, Father. Pagtapos ng misa, pumunta na ako ng sakristi. Nagulat ako. Kanina 6, pagtingin ko, 20 mahigit na sila. Sabi ko, kanina 6 lang kayo ang bilis. Nauna pang yung multiplication ng bread, nauna pa sa sila. At alam mo ninyo, sabi ko, total magpapasko naman. Sige, Merry Christmas, Merry Christmas. May isa sa kanila, pag abot ko, palakpak pa siya, tuwang-tuwa. Yes, thank you Father, thank you. Tapos tumakbo na. Hinabol ko ng tingin. Mas nagulat ako nung pagtingin ko. Pagtingin ko sa kanya, sabi niya, bilisan niyo, namimigay, dali, pumunta kayo. Sabi ko, sira ulo to. Nagtawag pa. Pilipinong-Pilipino talaga. May kilala ba kayong ganyan? Nilibre mo na, nagsama pa. Alam nyo, nakalimutan ko na yung mukha ng bata, yung pangalan ng bata. Pero hindi, tingnan nyo hanggang ngayon, hindi yung pinaalala at tinuro ng bata. Sana, kapag nabibigyan ka na, kapag gumiginhawa ka na, naaalala mo rin yung iba. Ang gandang paalala. Sa ebanghelyong narinig natin ngayon, siguro ang natatandaan nyo lang, pinarami ni Kristo ang tinapay, pinakain ang 5,000. Hindi lang tinapay isda rin. Tinapay at isda ang pinarami ni Kristo. Multiplication of bread. Pero anong tinuturo sa atin ito? Mga kapatid, hindi lang yung tinapay ang pinarami. Hindi lang yung isda ang pinarami. Ano ang ginawa ni Kristo? Tinanong niya ang kanyang alagad, Felipe, saan tayo kukuha? Saan tayo bibili?
Alam ni Kristo kung anong gagawin. Kung siya lang, kayang-kaya niya yan, baka hindi lang 5,000. Pero bakit tinanong niya si Felipe? Sapagkat gusto niyang malaman. Sana natuto na kayo. Sana this time, matagal na tayo magkakasama, hindi lang ako ng ako ang nagbibigay. Hindi lang ako ang mabuti. Hindi lang ako ang mabait. Sana ngayon, mas marami na tayo. Kaya hindi lang yung tinapay, hindi lang yung isda ang pinarami ni Kristo, pinarami rin niya ang mabubuting tao. At yun ang gustong makita ng Panginoon sa atin. Hindi lang ikaw yung mabait. Hindi lang ikaw yung mabuti. Hindi lang ikaw yung marunong magbigay. Bigyan mo rin sila ng pagkakataon. Kaya wag mo lang silang tulungan. Turuan mo rin sila. Kaya yung kaninang sinasabing, God bless you, ikaw rin. Sana ikaw rin. Pwede ho ba? Sabihin natin sa katabi natin, sana ikaw rin. Ang tanong, ano kaya yung sabi ng paring sana ikaw rin? Kasi minsan, ano yung mas mabilis isipin? Sana ikaw rin mapagalitan. Sana ikaw rin mapahiya. Sana ikaw rin malugi. Yung mga kaibigan nating vendor sa labas, sana pag kumikita kayo, yung katabi ninyong tendera, hinahangad nyo rin kumita. Yung mga kaibigan natin sa labas, hindi yung ang iniisip mo, sana kayo rin magkaproblema. Sana kayo rin maghirap. Wag. Ano ang sabi ng unang pagbasa sa atin ngayon? Si Gamaliel, mag-iingat kayo sa iniisip nyo sa kanila. Pag-isipan mong mabuti, ang binabalak ninyong masama sa iba. Sana ganun tayo. Bago ka mag-isip ng ikapapahamak ng iba, bago ka mag-isip na gumantis sa iba, bago ka mag-isip na magpabagsak sa iba, na manakit ng iba, balikan mo tong si Gamaliel. Isipin ninyo ang gagawin ninyo, pagdasalan ninyo. At sana kung meron ka mang hahangarin sa iba, sana siya rin gumaling na. Amen? Sana sila rin makaraos na. Sana sila rin guminhawa. Sana sila rin magkasundo na. Sana siya rin magkatrabaho na. Sana siya rin makapag-abroad na. Sana yung anak niya rin pumasa. Ito ang biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ipanalangin natin, hilingin natin sa Panginoon. Una, patawarin niya tayo sa mga pagkakataon na nag-isip tayo ng masama, malaswa, mali sa kapwa natin. Patawarin tayo ng Panginoon sa mga pagkakataon na naduwag tayo na magsabi ng totoo, na gumawa rin ng mabuti at maganda kagaya ng iba. At sana, tulungan tayo ng Panginoon na mas magkaroon na ng lakas ng loob. Huwag kang mahiya sa anumang mabuti at tama mong magagawa. Sana, dumami tayo. Dumami tayong hindi perpekto, pero nagsisikap maging mabuti at gumawa ng mabuti. Huwag kayong matakot at madamot. Lagi ko po itong sinasabi. Alam ng Diyos, meron kang gusto. May pangangailangan ka. Alam ng Diyos, may kulang din sa iyo. Pero, mas alam ng Diyos na may maibibigay at magagawa ka ring maganda sa iba.
walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Sana ikaw rin. Amen.